Ito yung ating CVT ngayon. Ito, inalisan natin tong MTRT 12 grams straight reliable para sa ating Honda Click dahil babalik tayo dito sa ating Tobaki. Medyo nag-a-adjust kasi tayo ng bola. Depende, siyempre kapag pumibigat tayo, kato nyo naman, from 50 kilos naging 59 tayo, so bumigat tayo, no? Siyempre yung OBR din natin bumibigat din, na iba yung takbo ng gusto ko nung naka straight 13 tayo at 1000 RPM center spring. Konting context lang, no? So dati talaga ginagamit natin na bola is 13 grams na Tobaki. So dahil nga medyo bumigat tayo at yun, nakakaramdam ako ng konting dragging doon dati, nagpalit tayo ng 12 grams ulit para makuha pa rin natin yung takbo na gusto ko. And then yung bell na Sun Racing, yun, binalik muna natin sa stock para makuha ko pa rin yung takbo na gusto ko. Hindi nakakuha tayo ng magandang deal sa makina Moto Expo last time. Nakakuha tayo ng 1,200 na RPM na Sun Racing pa rin. So, and then ngayon babalik tayo ng 13 grams kasi nga 1,200 na yung ating center spring. So magagamit natin yung polygonal flyball. I-shoutout Sun Racing. Ang natawag natin polygonal flyball. So, bakit polygonal? Dahil di siya round type flyball. Ngayon, makikita nyo naman, yung mga kanto na siya. So, yung kanto na yan, normal yan sa kanya. And, sa ganito, hindi kayo madalito kung paano siya ikakabit. One side lang naman to. Kung ano, paano mo siya kinabit dati, ganun lang din siya ibabalik dati. Yan. So, pagkakabit, syempre, pakita ko na rin sa inyo. Itong mataas na to, yung part na yan. Siya yung sasandal dito sa may gitna. Yan, I don't know kung nakikita nyo, no? Pero sana nakikita nyo. Ganyan. Nakasandal. Kaya yung pinaka backplate nakalapat dito. So lahat yan, again, hindi ka malilito. Ganun din yung sinasabi nilang may side. Ang tungo ng flyball is pag ganon, pabaliktad siya. Safe yung ating pulley sa flyball na to. Ngayon, Tobaki, ito ay 13 grams straight. Yan. Yan, tanggalin natin itong balik tayo dito. Medyo nilinis lang natin ng konti. Pulley na to, sobrang tagal na sa atin ito. Parang 500 auto pa lang yata yung motor natin. Nasa atin na yung pulley. Pero ano pa siya? Ito kasi naka reangle na to, 14 degree. Pero yung bago nito, ito ay Asia pulley set pala, no? By the way, Asia pulley set. Pagka bumili kayo nito, naka stock angle siya 15 degree, pero syempre yung ball ramp medyo higher top speed. Pagka magsiset kayo ng ganito, syempre depende yan palagi sa ating sa set nyo. Torque drive, pero lagay pa na natin konting grasa. Kasi okay pa yung kanyang bearing. Ang ginagawa ko, lagyan ko ng grasa yung pinakaloob. Tapos na. Siyempre mas matigas ito ngayon dahil 2,200 ang ating spring. Bago natin pitawan, kailangan kahit paano nakapantay.
Okay na to. Medyo madulas pa. Bago dumudulas pa. Para sure. Babalik lang natin yung cover, then tetest natin. Sa pagtutono ng CVT, depende yan talaga palagi sa sasakay. Parang minsan lang hindi na to nakadepende sa kung anong bigat nung rider. Mas madalas pwede natin sabihin na minsan din kung ano na lang talaga yung gustong takbo nung rider. Kasi ako personally, sa akin, kahit hindi tayo ganun kabigat, pero mas gusto natin yung takbo na sabihin natin na medyo may RPM. Although sa bigat ko hindi naman kailangan talaga ng ma-RPM, so kahit stock lang kaya naman talaga buhatin ng motor ko o makaandar ng maayos ng motor ko. Pero dahil nga gusto ko, choice ko na ganito yung takbo, wala kayong magagawa kasi yun ang gusto ko. Same din ito sa lahat ng rider. May mga rider din na ganito rin mag-isip. May mga rider na gusto stock lang, may mga rider na gusto sobrang RPM, merong iba na parang nasa gitna lang sila, medyo may RPM lang. So hindi natin lahat yan mapi-place, hindi natin lahat to mapipilit na kung ano ang dapat na setup sa CVT. Kung gusto nung isa ay stock lang, wala kang magagawa doon kundi sundin lang sila o suportahan mo sila or matuwa ka na lang sa kanila para sa kanila kasi yun ang gusto nila. Wala tayong magagawa, hindi natin sila mapipilit. Kung gusto nila na stock lang, gusto nila matipid sa gasolina, kanya go, wala tayong magagawa doon. Pero kung isang rider dito merong gusto niya ma-RPM, ma-top speed, mga ganyan, tapos na ikaw puro ka naman na all stock, pipilitin mo yung si Boy Racing, wala kang magagawa doon kasi gusto ni Racing na mag-racing, di ba? So lahat tayo may kanya-kanya preferences, may kanya-kanyang tono yan. Walang standard na tono sa CVT. Lahat to nakadepende sa tao, sa rider mismo. Kaya kung gusto mo subukan yung CVT setup na iniisip mo, pwede mong subukan, walang problema. Pero kapag meron kang hindi nagustuhan doon, mag-adjust ka lang. Hindi mo naman kailangan na ibalik sa dati. Sasabihin mo ay hindi pala maganda kapag nagpalit ka ng CVT. Pwede pa tayo mag-adjust. Sabihin natin nagpalit ka from stock, ginawa mong 1,200 RPM yung mga spring mo, tapos sa Honda Click nag 13 grams ka, nag 12 grams ka. Kung hindi mo nagustuhan yun, walang problema, palitan mo, mag-adjust ka lang. Adjust mo yung bola para walang masyadong gastos. Adjust mo ng bola, mas mabigat o mas magaan pa, depende. Kung talagang hindi mo yung trip, walang problema, balik mo sa stock kasi gusto mo yun. Ganun lang, walang pilitan, wala tayong pwedeng pilitin kahit sino dahil choice ng rider yan. Sa susunod, subukan natin mag-testing ng center spring. Meron tayo 1,200 RPM na center spring.
At meron tayong 1000 RPM na luma. Ito, hindi na siya actually 1000 RPM dahil nga luma na siya, medyo lumambot na yung tension niya. Pwede natin siya i-consider as 900 something, ganyan. Compare natin yung dalawang spring kung ano bang epekto nito sa same setup. Same setup, spring lang ang babaguhin. So abangan niyo yan, subscribe kayo. Till next episode. See ya, bye-bye.